Magsisimula ang ating kwento sa pinakahuling palapag ng isang tower. Doon ay naghihintay ang final boss sa kung sino mang hunter ang makarating sa kanyang harapan. Para sa kanya ay mga laruan lamang ang mga hunter na pumapasok. Marami na ang sumubok na labanan siya, mula sa mga knight, warrior, at kahit mga bata ay sumubok na tapusin ang boss na ito pero hindi sila nagtagumpay. Ang boss na ito ay kilala sa pangalang Baphomet. Ang tanging nagpapasaya lamang sa kanya ay sa tuwing may bumibisita sa kanyang mga laruan, at ito ay ang mga hunter. Pero ito rin ang mga pagkakataong nalulungkot siya sa kadahilanang masyadong mahihina ang nakakalaban niyang mga laruan. Ang pintuan na nasa harapan niya ay hindi bumubukas para sa kanya. Bumubukas lang ito kapag may papasok na hunter. Masyadong boring na ang buhay niya sa loob ng tower na ito kaya hindi niya mapigil ang magalit at questionin ang lahat. Habang nag-e-emote siya ay napansin niyang may tumutunog na bagay sa sahig. Isang smartphone. Nang makita niya ito ay nakaisip siya ng isang ideya. Isang araw ay may isang laruan na muling napadpad sa kanyang palapag. Hinamon siya nito ng labanan pero ilang sandali lang ay bagbog sarado na ang laruan na ito. Hiniling ng hunter kay Baphomet na huwag siyang tapusin ito. Dahan-daang lumapit si Baphomet sa hunter at tinanong kung ano ang bagay na ito. Ipinaliwanag ng hunter ang smartphone at sinabi na kaya lang itong buksan gamit ang facial recognition. Kinuha ni Baphomet ang ulo ng may-ari at itinapat sa smartphone. Patuloy na ipinaliwanag ng hunter ang mga kakayahan ng smartphone at kung ano ang meron sa labas ng tower. Nag-selfie din ang dalawa gamit ang camera ng smartphone. Patuloy na inaaliw ng hunter si Baphomet sa paggamit ng cellphone at dahan-dahan dinampot ang kanyang espada. Balak niya sanang tapusin ang boss habang naaaliw pa ito. Pero alam na lahat ito ni Baphomet kaya naputol ang kamay ng hunter nang inatake niya si Baphomet. Ginamit ni Baphomet na pampalipas oras ang cellphone at marami siyang nalaman tungkol sa mga tao sa labas. Iniisa-isa niya din ang ibang mga gamit ng mga hunter at doon ay nakita niya ang mga buhay na iniwan ng mga tinuturing niyang laruan. At dahil nagkaroon siya ng kaalaman tungkol sa buhay sa labas ay ito rin ang dahilan kung bakit mas lalong sumidhi ang kagustuhan niyang makalabas. Nalaman din niya na sa buhay ng mga tao, may pinaniniwalaan sila na kung tawagin ay Diyos. Sinabi ni Baphomet sa sarili na kung meron na talagang Diyos, ay baka pagbigyan din ng kanyang panalangin na sana ay makalabas siya. Habang nag-iisip ay narinig niya ang sirena ng tower, hudyat ito na may paparating na namang laruan sa kanyang palapag. Pero hindi na siya umaasa sa magandang laban dahil alam niya na masisira lang itong muli. Pumasok na sa kanyang kwarto ang isang matipunong lalaki na maputi ang buhok. Hindi na nagsayang pa ng oras ang hunter at agad na inatake si Baphomet. Naiiwasan niya ang mga atake ni Baphomet at nagkakaroon pa ng pagkakataon na umatake ito. Gumagamit ng asul na apoy ang hunter na ito at napapa-atras si Baphomet sa kanya. Sa isip ni Baphomet ay ibang klase ang laruan na kaharap niya ngayon. Ito ang laruan na matagal na niyang hinihintay. Patuloy na naglaban ang dalawa at nagseryoso na din si Baphomet. Nakakasabay ang hunter sa mga galaw at atake pero ito ang gusto ni Baphomet. Ang siya ay maaliw ng tinuturing niyang laruan. Nagpapalabas ng malakas na skills si Baphomet pero naiiwasan ito ng hunter. Masyadong nagpapakasaya si Baphomet pero sa hindi inaasahan ay natamaan siya ng isang atake ng hunter. Sa isip ni Baphomet ay masaya siya na nakalaban niya ang laruan na ito pero bakit ang pakiramdam niya ay naiinggit siya sa taong ito. Biglang nagbago ang anyo ni Baphomet na tanda na sineseryoso na niya ang laban at ang kaharap niya ngayon ay hindi pwedeng maliitin. Sinalubong niya ang hunter ng sobrang bilis na atake. Pero kahit sineseryoso na ni Baphomet ang laban ay tila naiiwasan lang ng hunter ang kanyang mga atake. Hindi siya makapaniwala, tila natatalo siya sa labanan na ito. Siya na si Baphomet ay natatalo sa isang laruan. Ginamit na niya ang lahat ng mga sandatang nakuha niya sa mga nakalaban pero walang silbi ito sa harap ng hunter. Sa isip niya, ang laruan na kalaban niya ngayon ay tatalunin siya. Naputol lang isang kamay ni Baphomet sa ataking ginawa ng hunter. Pero iba ang tumatakbo sa isip ni Baphomet. Naiinggit siya sa taong kaharap niya. Gusto niya rin na maging malaya at malakas katulad ng taong nasa harap niya. Gusto niya maging tao. Sa hindi inaasahang sandali ay may lumabas na mensahe para sa kanya. Isang quest. Kailangan niyang patayin ng hunter na si Raven na nasa harap niya. Kapag nagawa niya ito ay matutupad ang kanyang kahilingan.
Pero tila huli na ang lahat. Nasaksak na siya ni Raven at tila ito na ang katapusan niya. Natanggap na ng mga hunter ang mensahe na ang Tower ng Abyss ay masisira na dahil napatay na ang boss nito. Kailangan na ni Raven na makaalis bago masira ang tower. Lumalabo na ang paningin ni Baphomet habang nakikitang lumalakad papalayo si Raven. Bigla siyang nakaipon ng lakas at hinawakan ng espadang nakabaon sa dibdib. Isang malakas na pagsabog ang nangyari sa pinakamataas na palapag ng tower. Ito na ang hudyat na unti-unting mawawasak na ang tower. Pagkalipas na ng ilang oras ay dumating na ang mga tagalinis ng nasirang tower at naghahanap ng mga katawan ng hunter na hindi nakalabas ng buhay. Habang naghahanap ay nakita nila ang isang taong walang damit. Tinanong siya ng mga trabahador kung ayos lang ba siya pero hindi siya sumasagot. Prinoproseso pa ng isip niya ang nangyayari. Sigurado siya na namatay siya sa itaas ng tower. Pero bago pala ang lahat ay nakabangon siya at nasubukan na atakihin si Raven. At sa huling sandali ay inubos niya ang lahat ng lakas niya at nahuli si Raven. At dahil dito ay natupad nga ang kanyang kahilingan. Ang maging tao, tinatanong pa rin siya ng mga tao pero hindi siya sumasagot. Inaakala ng iba na siya ang nakaklear ng tower. Tinanong ng isang trabahador kung ano ang kanyang pangalan. Napangiti na lang siya at sinabi na ang pangalan niya ay Baphomet. Sa isip niya ay sa wakas. Naging tao na siya. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa mundo ng mga tao? Ang mundong kinakatayuan nila ay puno ng mga hunters. Ito ang mga taong nakikipaglaban sa mga monsters na nasa loob ng mga gates at tower. Hindi pa gaano kahalaga ang mga hunters noon pero dahil sa isang insidente ay kinailangan ng mga tao ang tulong ng hunters. Ang insidenteng ito ay ang Great Shock. Ito ang biglaang pag-usbong ng mga tower at gates sa iba't ibang lugar ng sabay. Halos isa sa 3 tao ang namatay sa insidenteng yun. Kaya kinailangan ng mga tao ang tulong ng mga hunters. Si Baphomet, na boss ng Tower of Abyss, ay marami nang napatay na mga hunter. Pero dahil nga sa kagustuhan niya na maging tao, ay ibinigay ang kanyang kahilingan ng mas nakakataas. Pagkatapos niyang maging isang tao ay inakala ng iba na siya mismo ang nakaklear sa Tower of Abyss. Dahil dito ay maraming tao ang gustong makita ang kanyang lakas. Pero pagkatapos siyang iharap sa isang monster ay nalaman ng lahat na wala siyang kalaban-laban dito. Binansagan siyang Scammer of the Century. Siya na galing sa pagiging boss ng tower, ngayon ay isa na rin lamang siyang trabahador. Sa lugar na kung saan ay puro trabahador ang kanyang kasama, siya ang pinaka-iginagalang. Isang araw ay may bagong sultan na sumali sa kanilang trabaho. Pinakilala at nilaibat ng manager ang baguhan sa kanilang minahan. Ang minahan na ito ay dating tower din na na-clear ng ibang hunter. Ang trabaho nila ay magmina na kung anumang mga mahalagang bagay na nasa tower lang makikita. May mga hunter din na sama-sama sa kanila para sa kaligtasan ng mga Menero dahil minsan ay may natitirang mga monster pa sa mga ruins na ito. Habang nag-uusap ang dalaw ay may sumigaw na magbigay daan. Dadaan daw ang kanilang boss. Ito ay walang iba kung hindi si Baphomet. Tinanong ng baguhan kung sino daw ang mga taong yon. Sinabi ng manager na huwag makipaghalubilo sa mga taong yon dahil sila ang mga taong nambabuli sa hindi nila gusto, lalo na ang taong yon. Ang tinutukoy niya ay si Baphomet. Wala din silang magawa dahil ang head ng operasyon ay gusto si Baphomet na trabahador. Si Baphomet ay isang tahimik na trabahador lamang at hindi nagsasalita pero iginagalang siya ng kanyang mga kasama. Habang nagbibigay ng sahod ay hindi maiwasan nilang tanangin si Baphomet kung saan niya pinapadala ang kanyang pera at bakit parating walang natitira sa kanya. Sinampal ng isang lalaki ang nagtanong. Pinagalitan niya ito at sinabi na magkukwento lang ang boss nila tungkol dito sa tamang panahon kaya huwag itong tanungin. Hindi na makapagpigil si Baphomet sa mga naririnig at nakikita niya sa kanyang paligid. Napasigaw na lang si Baphomet sa inis. Sa isip niya, lahat ng perang kinikita niya ay pinapadala niya sa peking doktor. Ito ang doktor na nagligtas sa kanya sa bingit ng kamatayan pagkatapos siyang ipalaban sa isang monster. Dahil wala siyang pambayad sa pampagamot ay inalok siya ng doktor na magbayad siya gamit ang kanyang katawan. At dahil doon ay naging trabahador siya sa isang minahan. Unang araw niya sa trabaho ay nabuli siya agad dahil sa kanyang estado at bansag na scammer. Sa una ay hinahayaan niya lang ang mga ito pero dumating ang oras na hindi na siya nakapagpigil at pinaggugulpi na niya lahat ito. Marami din ang naghamon sa kanya na makipaglaban pero pinapabagsak niya lang ang mga ito.
At dahil sa mga pangyayaring yun ay unti-unting lumapit ang mga tao sa kanya at tinawag siya na boss. Inaakala ng karamihan na ang grupo niya ay mga gangster na nambubuli lamang pero walang katotohanan ang mga ito. Sa kabilang dako naman ng minahan ay biglang may nagpakitang monster. Muntik nang mabiktima ang baguhan pero mabuti na lang ay merong mga hunter na nakabantay. Sinabihan ng babaeng hunter ang baguhan na huwag munang pumunta sa mga ganitong lugar dahil hindi pa ito cleared at maaaring may mga monster pa. Nagpasalamat ang baguhan sa mga hunter. Nakita ito ni Baphomet at naalala ang dahilan kung bakit gusto niya maging tao. At ito ay maging isang tao na malakas. Katulad ni Raven, habang nag-iisip ay napansin ito ng isang kasama niya at sinabi na mas kahanga-hanga pa rin daw siya kaysa sa mga hunter. Nabigla si Baphomet sa narinig niya. Sinabi din ng ibang kasama niya na kung hindi sila na-awaken bilang mga hunter ay kakayanin nila sa suntukan ang mga ito. At marami pa silang sinasabi na makakagaan sa loob ng boss nila. Napangiti na lang si Baphomet sa mga naririnig sa kasamahan. Pero nabigla ang mga kasama niya dahil ngumiti siya. Kahit siya ay nagulat din dahil nakangiti siya. Tinanong siya ng mga kasama niya kung bakit siya nakangiti. Sinabi lang niya na nakakatuwa daw kasi ang mga pinagsasabi nila. Nang marinig nila ito ay tinanong nila agad ang kanilang boss kung sino ang pinaka nakakatuwa sa kanila. Sa pagkakataon yun ay nadama muli ni Baphomet ang pakiramdam noong nakikipaglaro pa siya sa mga laruan niya sa tower. Ang pakiramdam ng kaligayahan. Pero ang pinagkaiba lang ay nararamdaman niya na hindi na kailangan makipaglaban. Dahil ngayon, ay isa na siyang tao. At kahit wala siyang kapangyarihan ay kaya niya maging masaya. Tinanong siya ng isang kasamahan kung ano ang kanyang tunay na pangalan. Sinabi niya na meron siyang pangalan dati pero hindi na niya ginagamit ngayon. Sinabi ng kasama niya na baka gusto niya daw gamitin ang kanyang pangalan. Binigay daw ito ng kanyang mga magulang pero hindi niya ito ginagamit. Baka matuwa pa ang kanyang mga magulang kapag nalaman na ginagamit ang kanyang pangalan ng isang gwapo at matipunong lalaking katulad niya. Tinanong ni Baphomet ang kasama kung ano nga ba ang pangalan niya. Sinabi ng kasama niya na ilang beses na niya itong sinabi, ang pangalan niya ay Chuck. Pero bago pa matapos ang sinasabi ng kasama niya ay may biglaang napakalakas na pagsabog. Saglit na nawala ng malay si Baphomet at pagkagising niya ay puno ng apoy ang paligid. Hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari. Nasusunog ang iba niyang kasamahan at sa kasamaang palad ay wala na ring buhay ang kinakausap niya. Hindi maintindihan ni Baphomet ang nararamdaman. Sa isip niya ay nasira na namang muli ang mga laruan na nagpapaligaya sa kanya. Nagsisimula pa lang siyang sumaya sa pagiging tao niya. Sobrang galit siya sa kung sino man ang may kagagawa nito. Napasigaw siya at hinanap kung sino man ang may gawa nito. Biglang nakatanggap si Baphomet ng isang mensahe. Isang hidden quest. Lumabas ito dahil nakaramdam ng galit si Baphomet sa pagkawala ng mga kasama niya. Kapag nagawa niya ito ay makukuha niya ang kapangyarihang inaasam. Sa kabilang sulok ng minahan ay nakikipaglaban ang dalawang hunter. Ang kalaban nila ay walang iba kung hindi ang baguhang trabahador. Ang baguhan pala ay isang hunter na nagpapanggap na mahina para magnakaw sa mga minahan. Sinabi ng lalaking hunter na kailangan nilang tumakas sa minahan na ito. Isang B-rank hunter ang kalaban nila kaya wala silang laban dito. Pero bago pa makagalaw ang lalaki ay agad na siyang inatake ng kalaban at nawalan agad ito ng buhay. Sinubukang gumanti ng babaeng hunter pero sa isang iglap lang ay napuruhan agad siya ng kalaban. Pinalabas na ng magnanakaw na hunter ang iba niyang kasamahan gamit ang kanilang portal. Dinukot na nila ang babae at planong ibenta sa mataas na halaga. Ninakaw na rin nila ang ibang mahalagang bagay sa minahan. Habang papaalis na ang mga magnanakaw ay hindi nila napansin na may sumusunod sa kanila. Kinuha niya ang isang punyal na nakatusok sa lupa. Dahil hindi sa kanya ang punyal na ito, walang silbi dapat ito sa kanya pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay nag-error ang kanyang system at sinasabi na na-activate ang kanyang skill na weapon theft. Dahil si Baphomet ay isang master of weapons, napasigaw ang babae at humingi ng tulong pero walang nakakarinig sa kanya. Susubukan sana siyang patahimikin ng isang lalaki pero sa isang iglap lang ay lumipad na ang kanyang ulo. Nagulat ang lahat sa nangyari. Pagtalikod ng hunter ay nakita niya na wala ng buhay ang mga kasamahan niya. Ang may gawa ay walang iba kung hindi si Baphomet. Tinatanong niya kung sino ang sumira sa mga laruan niya. Tinawanan lang siya ng kalaban at sinabihan na masyado na siyang matanda para sa mga laruan.
Hindi na nagdalawang isip si Baphomet at inatake ang mga magnanakaw. Sinubukan nilang pigilan si Baphomet pero wala silang nagawa sa galing nito sa pakikipaglaban. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Napahanga ang kalabang hunter sa kanyang pinakita. Tinanong niya si Baphomet kung ano ang rank nito sa pag-aakalang hunter din siya. Hindi sumagot si Baphomet at patuloy lang naglaban ang dalawa. Seneryoso na ng kalaban ang kanyang galaw at unti-unting nagtatamaw na ng sugat si Baphomet. Sa isip ng kalaban ay hindi siya kakayanin ng isang trabahador na hunter. Gumagamit pala ng tila kadenang espada ang kalaban. Mas mabisa daw ito sa mga kalabang hindi sanay sa labanan sa kapwa hunter. Pero hindi niya inaasahan na makikita ito ni Baphomet at nahuli. Dahil sa pagderyugo ay nag-activate din ang isang passive skill ni Baphomet. Ang outburst. Ang lahat na kakayahan niya ay tataas ng 15%. Hindi makapaniwala ang kalaban. Hindi daw ito patas. Napabagsak siya sa isang suntok lang. Inatake siyang muli ni Baphomet pero naiwasan niya ito. Akala niya ay makakaligtas na siya pero nang humarap na siya ay kakaiba ang kanyang naramdaman. Hindi tao ang kanyang kalaban. Pinutol ni Baphomet ang kanang braso niya. Para daw ito sa taong parating nasa unahan. Sinunod niya ang kaliwang braso. Para daw ito sa taong parating tahimik lang. Pinutol niya ang kaliwang binti nito. Para naman daw ito sa mataba na parating may dalang pagkain. Nagmamakaawa na ang kalaban pero hindi niya ito pinansin. At ang huling binti nito ay para kay Cha Min-woo. At ang huli ay ang kanyang buhay. Kabayaran nito dahil ginalit niya. Ginalit niya ang nag-iisang Baphomet. Ano na kaya ang gagawin ni Baphomet matapos ang mga pangyayaring ito? Mamumuhay pa kaya siya na parang normal na tao? Alamin po natin ito sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana